Hello mga apo, kumusta po sa gitna ng pandemic? Ako po ay naiibsan na ng pagkaboring kasi may mga projects na ginagawa at mayroon tayong panibagong project ngayon at yung ating project ay pollination, manual pollination sa mga flowers ng adenium. Paano yon? Ito po ay dapat hindi manual kasi ang gumagawa sa pollination sa mga bulaklak na ito ay yung mga butterfly at saka yung mga bubuyog. Kaya lang halos namamatay na yata lahat yung mga bubuyog ngayon dahil sa napakaraming mga pollutions at saka mga spray na ginagamit ng mga magsasaka. Kaya ang project ngayon ay manual na. Tao na, gardener na, ako na ang gagawa nito. Kaya yung proseso natin ngayon ay manual pollination sa flower ng adenium para magbunga. Ang kailangan natin ngayon ay itong barbecue stick. Okay? Tapos itong tissue. Yan. At saka alcohol. Itong alcohol ay pag-disinfect sa gagamitin na stick. Yung mga iba ng mga experts ang ginagamit nila ay yung toothpick. Okay. Itong barbecue stick na gagamitin ko, tinulisan ko siya para pagka gagawin na yung manual flower pollination ay maganda yung pong pag-transfer ng pollen niya. Okay, titignan natin ngayon. Ito po yung mga flowers at kailangan siguraduhin mo na yung gagawin mo ng project ay hindi yung halos nadadry na. Yan, hindi na pwede ito. Plus yung mga yun, kung tignan natin to, mga more than 3 days na yan na nakabuka. Okay. Ito ay best po ito sapagkat 1 day pa lang. Kaya ang pinaka-best na pollination project ay 1 day to 3 days na nakabuka. Ibig sabihin, fresh na fresh po ito. Ang gagawin ko ngayon dito ay ganito. Ito ang una. Na-disinfect ko na ito. So, dahan-dahan na ibuka ito. Yan. Biyakin hanggang doon sa pinakapuno ng bilog niya, ng flower. Okay. Nakikita yung loob nito. Yun. And then, nabiyak yung petal. Dito sa loob nito, ay mayroon tong mga part na to. Kalimutan ko na ang pangalan nito. But anyway, yan. Bubuksan yan. Bubuksan mo ito. Okay. Okay, ito. Mayroon siyang moist. Ang gamit ng tissue na pinakita ko kanina ay kailangan punasan mo siya. Punasan ng tissue. At kailangan hindi po siya basa. Okay? Yan, natuyo na siya. Now, oops. Kaya maganda kung ma-extray. Ito po yung pollen. Ito, napulog yung isa. Yan, nakuha ko na. Ilagay dito ngayon sa baba. Pinakapisngi niya. Yan, na-fertilize na po ito. Okay?
Yun. Tapos na. I-close mo na ngayon ito. Yan. Naka-close na siya. I-observe mo ito na ito ay mag-remain siya ng 3 to 4 days. Pagka hindi siya nahulog within 3 days, successful yan. Okay. Ito ay yung pag-pollination doon sa sarili niya. Gagawa tayo ngayon ng project na cross-pollination. Balik tayo doon sa unang bulaklak. Ito po yung white. Okay. Ngayon, i-sterilize ko ulit ito. Para mamatay yung mga bakterya. Ito ngayon yung white. Tapos ito yung tignan nyo na kung anong kulay. Basta napakaganda yung kulay nito. Ngayon, from there, yung pollen nito, dadalhin ko sa white. Tapos, yung white, dadalhin ko dito sa different colors na ito. At makikita po natin napakaganda ang resulta. Ito ay single lang na flower. Ito ay mga tripole. So, i-cross-pollination natin ngayon. Kukunin ko muna yung nahulog na stick ko kanina. A few minutes later. Again, biyakin ito. At be sure na ito po ay fresh na bumuka. 1 to 3 days. At tignan ninyo, fresh po ito. Dahan-dahan na ibuka. There. Okay? Kukunin ko ngayon yung pollen nito. Ilalagay ko dito sa cross-pollination na tinatawag natin. There. Yan. Ilagay lang dito sa pisngi niya. Yun na yun. And then, kunin ko naman ito. Yun. Napakaliit. Ito naman niya. Ilalagay ko naman sa white. Doon lang sa baba. Sa side niya. Pagka natapos yun, i-close mo lang. Okay. I-close ko din ito. Kusang magko-close yan. Yung mga expert, nilalagyan po nila ng maliit lang na masking tape. Okay. Ngayon, pagka nag-success yan, within 3 days, yung bulaklak ay nagre-remain dyan. Makita mo, successful yon. At ang magiging resulta, ipakita ko sa inyo, doon sa part na yon. Nag-success yung ating project na yon. Ang magiging resulta niya ay yung bulaklak na na-pollinate natin. Pagkahulog niya, mayroong mamumuo na makikita mo na parang maliit na sungay. Gaya po nito. Ito yung minsan ginawa kong project.
At yun, maliit na sungay na yun lumalabas. Magde-develop po ito after how many weeks. Ito ang lalabas, lalaki yan. Okay? At magkapantay yan, magkapantay sila. And then ito, mas malaki na ito. Nagde-develop na siya. At pagka naging fully grown po ito na yung bunga. Yun. Ito yung bunga na malaki na. Yan. At yung loob nito ay punong-puno ng seeds. Napansin ninyo na tinalian ko ito kasi pagka ito po ay natuyo at hindi napansin ng gardener, bubukayan, lilipad, kagaya po nito. Mayroon po akong naipon na mga buto nito at dried na po ito, ready for planting. Bubukayan ito, kagaya niyan, bubukayan at ito po yung mga laman niya. Lilipad yan, madali lumipad yan. Pansinin niyo, oh. Lilipad yan, tapos wala ka nang itatanim. Ayun, lumipad na. Yan. Okay, so be careful, kaya tinalian ko, and then ready for planting ng seeds ng adenium. At ito ay tutubo na sila, and then mayroong kanang newly planted na adenium kalachuchi. Yon. I hope na nakatulong po ito. At pwede kang magtanim, mag-propagate, mag-produce ng mga seedlings ng adenium manually. Salamat po. Hello mga apo. Pati rin po yung mga subscriber ko ng mga lolo at lola. Ako'y nagagalak, nandito naman tayo sa ating channel, Plants with Lolo Fred. Again, plants. Gusto ko kayong bigyan ng update dito po sa A few minutes later. Gusto ko kayong bigyan ng update sa ating project na adenium pollination. Ito po ay ginawa po natin last 2 weeks. At kung atin pong silipin yung product o yung resulta ay nandito. Ito pong white ang flower. Ito na po yung bunga niya. Namumuo na siya. Okay? Dito pa. Yan. At ito po ay sure na mabubuo. Yun po yung mga iba. Okay. And then, dito rin sa part na ito. Kasi itong adenium ko na ito, na-graft ko na dati, at nagkaroon na siya ng ibang kulay. Ito po. Yan, nabubuo na po yung pong bunga po niya. From this side, kung tignan po ninyo, halos kahuhulog pa lang, and then mayroon na pong nakikita na bunga po niya. Yan, that side. Ito po, I hope na lahat po ay mabuo. Yan. Kaya balang araw, sa mga nag-o-order ng mga seeds, mayroon po akong ibibigay sa inyo kung interesado po kayo. Ito pong grafted ko na ito. I hope na magiging successful. Yon, sa loob po niya, talagang nakikita po na nabubuo na po yung bunga po niya. I hope na magiging successful. Actually, kahuhulog ito the other day. Yan.
Ito po yung pong aking pong pinulinate at kahuhulog po siya. Yan. Okay, so ito po yung mga updates po niya from that part. Ito, mabigat po yung bulaklak niya kaya yumuko. Pero kung tignan po ninyo, ito po yung pinakita ko dati. Lumalaki na po sila. Yan. Okay. At ongoing yung mga pag-ayos ko ng mga pots ngayon. Pero dahilan sa nag-develop po yung aking project na pollination, kaya binigyan ko kayo ng update. Again, plants, plants, plants. Gusto kong i-emphasize na sa mga lolo at lola o yung mga kabataan, yung aking mga apo diyan, ito, tignan po ninyo. Sa mga retirable, gusto kong banggitin ito, mayroong ako ipaalalang 3 A sa buhay natin ng mga retirable. Una, acceptance. Na medyo tumatanda ka na, tumatanda na ako, at kailangan tanggapin natin na isang araw magre-retire na tayo. So, acceptance. Marami po dyan ang medyo nagkaedad, pero nasa stage ng denial, kaya yun, nai-stress, nadi-depress po sila. Pero pag i-accept mo na medyo nagkaedad ka na, malapit ka na mag-retire, ma-enjoy mo ang buhay. Pangalawa, adapt. Kailangan i-adapt mo yung buhay mo sa part po na yon. At kailangan alamin mo na medyo humina na po ang mga katawan, humina na ang mga nerves, humina na, nagkakaroon na rin yung iba ng mga rayuma. Kaya kailangan i-adapt mo yung sarili mo. Okay? And then, habang ina-adapt mo, kailangan maganda yung adjustment mo. So, letter A, acceptance, adapt, tapos adjust. Pagka na-adjust mo na yung mga ginagawa mo, yung mga pagtatanim, kapag ka ikaw ay nag-retire na, huminto na sa regular, everyday na ginagawa, ayun, magtanim ka, plants, ma-enjoy mo yung retirable age mo balang araw. At naniniwala ako na sa tulong din ng may kapal, ma-enjoy mo yung buhay habang ikaw ay nakakasama mo yung mga anak mo, yung mga apo mo, and then you will enjoy life. Bakit? Kasi in-accept mo, in-adapt mo, tapos in-adjust mo yung kalagayan mo doon sa part na yon, and then you will enjoy life as a family under your trees, yung mga tinanim mo ng mga halaman, mga punong kahoy, at nandoon kayo na nagkakaroon ng family bonding. Okay? Enjoy life even there is pandemic. Shout out to my apo. Click on his channel, Philo Stern. Ito po ay para sa mga kids. Mayroon siyang mga games, may naglalaro po siya, at ito po ay talagang interesting para po sa mga kids. Yun, mayroon din siyang live streaming. So, click on his channel. Again, Philo Stern. Shout out to my manugang. Click on her channel, Apple Torres. Ito po ay tungkol sa mga make-up, sa mga mommies, sa mga momsies. At matututo kayo doon kung paano magmukhang maganda. Okay. At again, click on her channel, Apple Torres. Yan, sa YouTube po yan. Thank you very much. Have a nice day.